Amerika, kumukonti na ba ang missile stockpiles? Israel, aatake pa rin sa Iran kahit daw mabuo ang peace deal. At yan na nga alamin natin sa JP Amazing Stories. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng United States at Iran, isang malaking problema ang unti-unting lumilitaw para sa militar ng Amerika. Hindi lamang kung gaano katagal maaaring magpatuloy ang operasyon, kundi kung gaano karaming defensive missiles ang natitira para protektahan ang kanilang mga sundalo, military bases at mga kaalyado sa Middle East. Ayon sa military analysis na binanggit sa CNN transcript, isa sa pinakamahalagang defensive systems ng United States ay ang Patriot missile system. Ito ang ginagamit laban sa incoming missiles, aircraft at iba pang aerial threats. Ayon sa report, bago nagsimula ang kasalukuyang conflict, tinatayang nasa humigit kumulang 2,000 at 200 Patriot interceptor missiles ang available sa inventory. Ngunit ayon sa estimate na tinalakay sa programa, halos kalahati umano ng inventory na ito ang nagamit na. Kung tama ang estimate, malaking concern ito dahil hindi mabilis at murang gumawa ng replacement para sa ganitong klase ng missile. Hindi rin simpleng offensive weapon ang Patriot. Ang pangunahing trabaho nito ay depensahan ang mga military base, lungsod, strategic infrastructure at mga sundalo laban sa missile attacks. Kaya habang mas maraming missile ang inilulunsad ng kalaban, mas maraming interceptor din ang kailangang gamitin ng Amerika. At dito nagsisimula ang malaking tanong, kung hahaba pa ang digmaan, sapat pa ba ang stockpile ng United States para ipagtanggol hindi lamang ang Middle East, kundi pati ang iba pang lugar kung saan maaaring kailanganin ang kanilang missile defense systems? Mas nakakabahala pa ang sitwasyon pagdating sa isa pang advanced missile defense system ng United States, ang THAAD o Terminal High Altitude Area Defense. Ang THAAD ay isang highly advanced defensive system na ginawa para mag-intercept ng ballistic missiles sa mataas na altitude. Ayon sa military expert sa transcript, bago ang conflict ay mayroon umanong nasa 400 at 52 interceptors para sa THAAD system. Ngunit ayon sa estimate na tinalakay sa programa, hanggang 80% umano ng inventory na ito ang nagamit na. Kung accurate ang estimate, ibig sabihin napakalaking bahagi ng available THAAD missiles ng Amerika ang nailabas na sa loob lamang ng kasalukuyang conflict. Malaking bagay ito dahil hindi basta-basta napapalitan ang mga ganitong interceptor. Mahal ang bawat missile, limitado ang production capacity at kailangan ding magtabi ang United States ng sapat na supply para sa iba pang posibleng conflict sa mundo. Hindi maaaring gamitin ng Amerika ang buong inventory nito sa iisang rehiyon dahil mayroon din itong military commitments sa Europe at Asia Pacific. Ayon sa mga military expert, iyon ang mas malaking strategic concern. Hindi lamang nila kailangang isipin kung kaya nilang ipagpatuloy ang operasyon laban sa Iran. Kailangan din nilang itanong kung magkaroon ng panibagong krisis sa ibang bahagi ng mundo, mayroon pa bang sapat na missile defense ang United States? Isa pang problema para sa United States ay ang malaking diferensya sa presyo ng defensive missiles kumpara sa ilang armas na ginagamit laban sa kanila. Ayon sa discussion ng mga military expert, maaaring napakamahal ng Patriot o THAAD interceptor, habang ang target nito ay isang drone na nagkakahalaga lamang ng ilang libong dolyar. Halimbawa, kung isang murang drone ang papalapit sa isang American military base, maaring kailanganing gumamit ng missile na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar upang pabagsakin ito. Militarily, maaring successful ang interception, pero economically, napakamahal ng ganitong klase ng defense. Ito ang tinatawag na cost exchange problem. Kung kayang magpadala ng kalaban ng maraming murang drones habang gumagamit naman ang defender ng napakamahal na missiles para pabagsakin ang mga ito, pwedeng maubos ang defensive inventory kahit hindi naman maubos ang kakayahan ng kalaban na gumawa ng bagong drones. Dahil dito, naghahanap ang United States ng mas murang paraan ng pagdepensa. Ayon sa transcript, isa sa mga binanggit ay ang Lucas drone, isang system na naiugnay sa disenyo ng Iranian Shahed 136. Ang konsepto ay simple. Sa halip na gumamit palagi ng multimillion-dollar interceptor laban sa murang drone, kailangang magkaroon ng mas murang armas na kayang gumawa ng parehong trabaho.
Dahil kung hindi, kahit napakalakas ng American military, maaaring talunin ito ng simpleng mathematics ng production at gastos. Habang defensive missiles ang malaking concern, mayroon ding offensive missile systems ang United States na mahalaga sa anumang matagalang conflict. Kabilang dito ang ATACMS o Army Tactical Missile System at ang mas bagong Precision Strike Missile o PRSM. Ayon sa military explanation sa transcript, malaking pagkakaiba ang Patriot at THAAD kumpara sa ATACMS at PRSM. Ang Patriot at THAAD ay pangunahing defensive. Samantala, ang ATACMS at PRSM ay offensive weapons na ginagamit para umatake sa mga target sa malalayong distansya. Ang ATACMS ay matagal nang ginagamit ng American military at nakilala rin dahil sa paggamit nito sa Ukraine. Ang PRSM naman ang mas modernong successor nito at ginawa upang magkaroon ng mas malaking range, accuracy at mobility. Ngunit kahit marami pang offensive weapons ang United States, may problema pa rin. Ayon sa military experts, maaaring mas madaling magpatuloy sa pag-atake kaysa ipagpatuloy ang depensa. Maaaring marami pang bombs at guided munitions ang Amerika para sirain ang target sa lupa. Ngunit kung limitado na ang Patriot at THAAD, mas mahirap protektahan ang kanilang bases at allied countries laban sa Iranian retaliation. Ibig sabihin, maaaring mayroon ka pang sapat na armas para umatake, pero hindi nangangahulugang mayroon ka ring walang limitasyong armas para ipagtanggol ang sarili mo pagkatapos ng pag-atake. Ayon sa isa pang military expert sa transcript, magiging mas maliit sana ang problema sa American Defensive Missile Inventory kung tuluyan nang mawawala ang missile capability ng Iran. Pero hindi raw ganun kasimple. Iran has spent years developing underground missile facilities na madalas tawaging missile cities. Ang mga pasilidad na ito ay sinasabing nasa ilalim ng lupa, protected at mahirap tukuyin at sirain ng sabay-sabay. Ayon sa analysis, nagawa ng United States at mga kaalyado nito na umatake sa iba't ibang Iranian military targets. Ngunit ang mahirap ay matiyak na wala nang natitirang ballistic missiles o launchers na maaaring gamitin ng Iran. Habang may natitirang Iranian missile capability, kailangang panatilihin ng United States ang malakas na defensive umbrella gamit ang Patriot, THAAD, aircraft, naval systems at iba pang interceptors. At bawat bagong Iranian missile launch ay maaaring mga hulugan ng panibagong bawas sa American interceptor stockpile. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang duration ng conflict. Kung ilang araw lamang ang operation, maaaring manageable ang ammunition expenditure. Pero kung magiging ilang linggo o buwan ito, production capacity at supply chain na ang magiging tunay na labanan. Hindi lamang kung sino ang may pinakamagandang missile, kundi kung sino ang kayang gumawa, mag-deliver at mag-replace ng armas ng mas mabilis. Ayon sa isang retired military official na nakapanayam sa programa, hindi naman bago sa United States ang mabilis na paggamit ng malaking bahagi ng missile inventory sa panahon ng digmaan. Bilang halimbawa, binanggit niya ang Operation Desert Storm noong 1991 at 1991. Ayon sa kanyang sinabi, sa loob lamang ng 43 araw ay nagamit umano ng United States ang higit sa 1/4 ng kanilang buong inventory ng HARM missiles. Ipinapakita nito na sa isang high-intensity conflict, maaaring mabilis talagang maubos ang specialized weapons. Pero may malaking pagkakaiba. Ang Desert Storm ay may malinaw na military objective. Alisin ang Iraqi forces ni Saddam Hussein mula sa Kuwait. Sa kasalukuyang Iran conflict na inilalarawan sa transcript, mas komplikado ang objectives. Kabilang sa binanggit sa discussion ang pagbubukas ng Strait of Hormuz, pagpigil sa Iranian nuclear capability, pagbabawas sa missile threat ng Iran, at pagprotekta sa American forces at allies. Habang dumarami ang objectives, mas nagiging mahirap tukuyin kung kailan masasabi na tapos na ang operasyon. At habang walang malinaw na ending, patuloy ding ginagamit ang ammunition. Iyan ang dahilan kung bakit ang missile inventory ay hindi lamang logistics issue. Isa rin itong political at strategic issue. Dahil maaaring dumating ang panahon na ang tanong ng White House ay hindi na lamang, kaya ba nating umatake? Kundi, hanggang kailan natin kayang ipagpatuloy ito? Isa sa pinakamahalagang objectives na binanggit sa transcript ay ang Strait of Hormuz. Ito ang isang makitid, ngunit napakahalagang maritime choke point na dinaraanan ng malaking bahagi ng global oil at energy shipments. Ayon sa mga military expert,
Nais ng United States at ng international community na manatiling bukas ang Strait of Hormuz para sa malayang pagdaan ng commercial shipping. Ayaw nilang magkaroon ng sitwasyon kung saan kayang kontrolin o harangan ng Iran ang pangunahing ruta ng langis palabas ng Persian Gulf. Kaya hindi lamang military bases at nuclear facilities ang pinag-uusapan sa conflict. Kasama rito ang global economy. Kapag nagkaproblema sa Strait of Hormuz, maaaring magkaroon ng epekto sa oil prices, shipping costs, insurance rates at global supply chains. Kaya ayon sa analysis, isa sa mga pangunahing objective ng Amerika ay alisin ang kakayahan ng Iran na gamitin ang strait bilang pressure point laban sa international community. Ngunit habang hindi pa naaabot ang objective na iyon, patuloy ang military pressure. At habang patuloy ang military pressure, patuloy din ang posibilidad ng Iranian retaliation at bawat retaliation ay maaaring mangailangan ng Patriot o THAAD interceptor. Kaya konektado ang lahat. Ang Strait of Hormuz, ang Iranian missile capability, ang American stockpile at ang haba ng digmaan ay bahagi ng iisang malaking strategic problem. Habang pinag-uusapan naman ang posibilidad ng negotiations sa pagitan ng Washington at Tehran, may isa pang malaking factor, Israel. Ayon sa ikalawang transcript na ibinigay, ipinahayag umano ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi automatikong pipigil ang Israel sa pagkilos laban sa Iran kahit magkaroon ng diplomatic agreement sa pagitan ng United States at Tehran. Ayon sa report, ang pangunahing concern ng Israel ay ang posibilidad na magkaroon ng Iran ng nuclear weapon. Matagal nang sinasabi ng Israeli government na hindi nito hahayaang magkaroon ng nuclear weapons capability ang Iran. Samantala, patuloy namang sinasabi ng Tehran na ang nuclear program nito ay para sa peaceful civilian purposes. Pero ayon sa report, hindi nais ng Israel na umasa lamang sa diplomatic negotiations ng Washington kung naniniwala ang Israeli leadership na may immediate threat mula sa Iranian nuclear program. Sinabi sa report na maaari nitong panatilihin ang option na kumilos ng independently. Napakalaking problema nito para sa diplomacy. Dahil kahit magkaroon ng agreement ang United States at Iran, maaaring hindi iyon sapat para tapusin ang military tension kung hindi kumbinsido ang Israel sa magiging resulta ng kasunduan. At kapag muling umatake ang Israel, posible ring muling gumanti ang Iran. Kapag gumanti ang Iran laban sa Israel, American bases o allied countries muling kakailanganin ang defensive missiles ng United States. Ayon sa transcript, sinabi ni US Vice President J.D. Vance na maaaring maging messy at matagal ang negotiations. Isa sa mga channel na binanggit sa discussion ay ang Oman na matagal nang nagsisilbing diplomatic intermediary sa pagitan ng Iran at Western countries. Ngunit kahit may negotiation, hindi ibig sabihin na mabilis matatapos ang conflict. Maraming conditions ang kailangang pag-usapan. Una, ang Strait of Hormuz. Pangalawa, ang Iranian nuclear program. Pangatlo, ang ballistic missile capability ng Iran. Pang-apat, ang security concerns ng Israel. At panglima, ang kaligtasan ng American military bases at allied countries sa Middle East. May political pressure din sa loob mismo ng United States. Ayon sa isang expert sa transcript, nauunawaan ng Iran na may domestic political considerations ang American government, kabilang ang public opinion at congressional elections. Kung hahaba ang conflict at tataas ang gastos at casualties, maaaring lumakas ang pressure sa Washington na makahanap ng diplomatic solution. Ngunit posible rin namang isipin ng Tehran na habang humahaba ang panahon, mas lumalaki ang pressure sa Amerika. Kaya ang negotiation ay hindi lamang usapan tungkol sa peace. Isa rin itong battle of patience. Sino ang unang mapapagod? Sino ang unang maubusan ng political support? At sino ang unang mapipilitang gumawa ng mas malaking concession? Sa huli, ang pinakamalaking tanong ay hindi kung malakas ba ang United States military. Walang duda na napakalaki ng offensive capability ng Amerika. May aircraft, ships, cruise missiles, precision bombs, drones, at long-range strike systems ang United States. Ngunit ayon sa military experts sa transcript, ang mas sensitibong bahagi ng equation ay defensive ammunition. Kung patuloy ang Iranian missile at drone attacks, patuloy ding gagamit ng interceptors ang United States at mga kaalyado nito. At kahit napaka-advanced ng Patriot at THAAD, hindi unlimited ang kanilang missiles. May production time, may manufacturing limits, may global commitments. At kailangan ding magtabi ng Amerika ng armas para sa ibang posibleng krisis sa mundo. Samantala, isa pang uncertainty ang Israel.
Kung totoo ang posisyon na inilalarawan sa ikalawang report, maaaring magkaroon man ng diplomatic deal ang Washington at Tehran, hindi pa rin garantiya na titigil ang confrontation. Kung naniniwala ang Israel na patuloy ang Iranian nuclear threat, maaari nitong panatilihin ang military option. At kapag nagkaroon ulit ng strike, maaaring bumalik muli ang retaliation, missile interceptions, at panibagong paggamit ng American ammunition. Kaya ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa pinakamalakas na missile o pinakamagandang fighter jet. Ito rin ay laban ng logistics, manufacturing, economics, diplomacy, at oras. Maaaring kayang ipagpatuloy ng United States ang pag-atake. Ngunit ang mas malaking tanong ay kung gaano katagal nitong kayang ipagtanggol ang sarili at ang mga kaalyado nito kung magpapatuloy ang malaking volume ng missile at drone attacks. At habang sinusubukan ng Washington at Tehran na makahanap ng diplomatic solution, nananatiling isang malaking wildcard ang Israel dahil maaring may peace agreement sa papel. Pero kung hindi kumbinsido ang lahat ng pangunahing panig, maaring hindi pa iyon ang tunay na katapusan ng digmaan. Sa ngayon, patuloy na babantayan ng buong mundo ang Strait of Hormuz, ang missile capability ng Iran, ang defensive stockpile ng United States, at ang susunod na hakbang ng Israel. Dahil sa isang conflict na ganito kalawak, maaaring hindi ang unang mauubusan ng lakas ang matalo. Maaaring ang unang mauubusan ng oras, armas, pera o political support ang mapilitang umatras.